Miss Mirasol Liboon, isang Christian. Almost more than 1 year na kaming nanonood ng asawa ko by Channel 8. So kahit na Christian na kami, pero medyo humina yung pagbasa namin ng salita ng Diyos. So naging malaking bahagi kayo ng buhay namin mag-asawa sa aming Christian life. Lalong-lalo na nang sabihin mo na kapag bumabasa tayo ng Bible, we have to read it very meticulously. At simula noon, nabuksan yung isip ko, tsaka tuwing magbabasa ako ng Bible, yung antok na nararamdaman ko, nawala na ho. Yung interes at tsaka pagkagutom ho sa salita ng Diyos, yun ang aking naramdaman. Salamat po sa Diyos. Iisa lang naman po ang tanong ko. Ito ho ay tungkol kay Melchizedek na medyo nakukonfuse ho ako. Kasi sabi sa Hebrews 7, si Melchizedek daw, no genealogy. Siya raw ay King of Peace. Siya rin ang highest priest. At pagkatapos, si Abraham ho, nagbigay ho siya ng kanyang 10% na kung iisip-isipin ho, nasa katawan po ho ni Abraham si Levi. Tapos, ginbless ni Melchizedek si Abraham. Sa akin lang ho, no, parang nasa isip ko, parang si Melchizedek ay naging parang si Kristo ho. Pwede ho ninyong may paliwanag ho ng mas mabuti ho. Definitely, hindi po si Kristo si Melchizedek. Hindi po siya si Kristo. Because the priesthood of our Lord Jesus Christ was likened to the priesthood of Melchizedek. There will be no point of similarity if they are the same person. Will you compare me to myself? If you are in your right senses, you are not going to compare me to myself. There will be no comparison because you are speaking of only one person. If Melchizedek is also Jesus Christ, there will be no comparison in the scriptures. But there are comparisons. First is that the priesthood that was obtained by our Lord Jesus Christ is like the priesthood of Melchizedek. Basahin natin yung Hebreo 7. Uno. Kay ining Melchizedek, hari sang Salem, saserdote sang Dios nga labing mataas, nagsugata kay Abraham nga nagapauli gikan sa pagpamatay sang mga hari, kag nagpakamaayo sa iya. Ayan, si Melchizedek ay hari sa Salem, saserdote ng kataas-taasang Diyos. Si Kristo ba? Ano ba yung kanyang pagkasaserdote? Pakilagay sa screen. 17. Kay ginasaksi na hanungod sa iya, ikaw ang saserdote sa gihapon, suno sa paagi ni Melchizedek. Tanyo, si Kristo, saserdote ka, gaya ng pagkasaserdote ni Melchizedek. So may comparison. Hindi siya si Melchizedek, di ba? Ang katunayan hindi siya si Melchizedek, basahin natin uli yung 7, versikulo 1. Kay ining Melchizedek, hari sang Salem, saserdote sang Dios nga labing mataas, nagsugata kay Abraham nga nagapauli gikan sa pagpamatay sang mga hari, kag nagpakamaayo sa iya. Kag sa iya, si Abraham naghatag sing ikapulo nga bahin sang tanan nga butang. Siya, amo ang nahauna, kun sayuron ang iyang ngalan, hari sang pagkamatarong. Kag niyan, siya, hari man sang Salem, kun sayuron, hari sang paghidait. Siya walay amay, o kun iloy, o kun kaliwatan. Kag walay pamuno sang mga adlaw, o kun katapusan sang kabuhi, kundi kaangay sa anak sang Diyos. Kita nyo, kaangay, kapareho ng anak ng Diyos. Sino ba yung anak ng Diyos? Si Kristo. Si Melchizedek, kapareho ng anak ng Diyos. Hindi siya si Kristo. Hindi po siya si Kristo. Kaangay siya ni Kristo. Sa maraming bagay, pareho sila. Hari si Kristo, hari rin siya. Di ba? Ngayon, merong hindi sila pareho. Alam nyo kung saan sila hindi pareho? Si Kristo may ama, may iloy. Siya walang ama, walang iloy. Ngayon, ang sabi nung iba, yung hindi nakakaintindi ng Biblia, ito raw si Melchizedek, yun daw yung Diyos Ama. Yun daw, kasi walang ama.
Ang ibig pong sabihin ni San Pablo niyan, balik mo nga sa English yon, 7:3. Without father, without mother, without descent, having neither beginning of days nor end of life, but made like unto the Son of God, abideth a priest continually. Isa-isahin po natin yon. Without father, walang ama, walang ina, walang tandaan ng lahi, walang genealogy. Bakit po? Kasi ang saserdote po, nanggagaling yan sa lahi ni Levi. Strictly, nanggagaling yan sa lahi ni Levi, yung lahi ni Moises, lahi ni Aaron. Lagi pong meron silang descent o tandaan ng lahi. Hindi ka pwedeng maging saserdote na hindi ka dun sa lahi na yon. Kaya nga ang tawag doon, sacerdotes levitas eh. Ngayon si Pablo, naghanap siya ng record, wala siyang makitang record ni Melchizedek. Kaya nilagay niya, walang ama, walang ina, walang tandaan ng lahi. Pero, meron yun, hindi lang nakita ni Pablo. Nang magsaliksik si Pablo, hindi niya lang nakita yung record ng mga lahi ni Melchizedek. Pero meron, tao si Melchizedek eh. Tao po yan, di naman Diyos yan eh. Basahin natin yung katunayang tao si Melchizedek. Nilay-nilayin nga ninyo kung gaano ang kadakilaan ng taong ito na binigyan ni Abraham na patriarka ng 10 bahagi ng mga pinakamagagaling na samsam. He's a man. Tao siya, si Melchizedek. Hindi ho siya Diyos, di siya anghel. Tao siya. Kaya lang nawala yung record. Naintindihan niyo po ibig sabihin? Kaya sinabi ni Pablo, sa record, wala siyang makitang ama, ina, o descent ni Melchizedek. Pero it doesn't mean na wala siyang ama't ina. Meron siya, nawala lang. Father Early, ang ibig palang sabihin, bago maging Diyos ng mga Israelites, ang ating Diyos, mas nauna pala sa pagiging tawag dito yung mga pagiging believers si Melchizedek. Hindi po. Ganito po yon. Si Melchizedek po, hari sa Salem. Tinabi naman eh. Yung pong Salem, yun ang later na naging Jerusalem. Geographically speaking. Naintindihan nyo? Ngayon, hindi po magkaka-Jerusalem na wala pang Diyos. Na nauna pa yung Jerusalem. No, hindi po pwede yon. Ibig lang sabihin, kung pag-aaralan nyo, kasi merong ganito medyo mahaba lang. Saan po ba inilagay ng Diyos si Eva at si Adan? Sa paraiso, sa Eden. Sa Eden. Hindi po paraiso yun, sa Eden. Sa Eden. Sa halamanan ng Eden. Yung pong Eden, ang pangalan po nung lugar na yon nung panahon ni Moises. Pero nung ilagay sila ng Diyos doon, wala pang pangalan yung Eden. Tinawag ni Moises yun na Eden kasi yun ang pangalan nung panahon ni Moises. Pero nung panahong ilagay doon si Eva at si Adan, wala pa pong pangalan yung Eden. Parang ganon. Going back, kasi merong kailangan mo kasi yung biblical history. Pag hindi mo pag-aaralan po yun, ayun nga, magkakaroon ka ng mga maling haka-haka. Parang yung halimbawa, Babylonia. Ano ba yung pangalan Babylonia? May king of Babylon, may kingdom of Babylon. Yung Babylonia nanggaling doon sa salitang Babel. Nung guluhin ng Diyos yung wika ng tao dahil ayaw nilang kumalat. Ginulo. Doon po galing, derive yung salitang Babylonia sa Babel. Palang yung salitang Kristiyano, nombre derivado yun eh. It was derived from the name Christ. Doon ang galing yung salitang Christian. So, hindi nauna yung Christian kay Kristo. Nauna si Kristo bago nagka-Christian. Di ba? Ganon din yan. Meron ng Diyos, meron ng Kristo, meron ng lahat ng bagay. Si Melchizedek, tao, ipinanganak later. Nung nangyari siya, naging tao siya panahon ni Abraham. Ibig sabihin po, panahon ni Abraham, tapos na ang panahon ni Noe. Mas matanda po si Noe kaysa kay Abraham. Mas matanda si Noe kaysa kay Melchizedek. Tao po si Melchizedek, kaya lang hindi makita ni Pablo yung record. Kaya sabi niya, wala siyang ama, wala siyang ina, walang tandaan ng lahi. Pero naging hari siya sa Salem at naging katulad siya ng anak ng Diyos. E di hindi siya si Kristo. Nakuha niyo po punto, no? Tao po siya. Hindi siya anghel, hindi siya Diyos, tao siya. Okay. Marami pong salamat. Sige. Dahil sa mga nakita ko ho, at saka na-observe ko, na-appreciate ko yung ang systematize ng inyong samahan.
So, nakadecide kami mag-asawa na if given the chance, magpapadoktrina din kami. Salamat po.